Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Elena Reyes. Mayroon po akong sasabihin sa inyo na umaasa ang industriya ng protina na hindi ninyo kailanman malalaman. Gumugol po ako ng mahigit 30 taon bilang isang manggagamot dito sa ating bansa at nasaksihan ko kung paano naging isa sa pinakamapanganib at mapanlinlang na makinarya sa modernong kalusugan ang pandaigdigang merkado ng kalusugan na nagkakahalaga ng trilyong dolyar. Ang protein powder, ang mismong supplement na ibinibenta bilang ligtas malusog at mahalaga para sa pagtanda, ay tahimik na naging isa sa pinakakumikitang produkto sa buong mundo. Ipinipilit ito ng mga naglalakihang korporasyon na walang pakialam sa inyong mga bato-kidneys, sa inyong puso, sa inyong cortisol o sa inyong buhay pagkalagpas ng edad na 60. Personal ko pong nakita ang mga alok na ipinapadala ng mga kumpanyang ito sa mga sikat na personalidad at influencer. Umaabot ng 1,250,000 o kahit 5 milyong piso para lamang magbasa ng script at sabihin sa mga nakatatanda, "Palalakasin kayo ng powder na ito." Ginagawa nila ito habang itinatago ang mga pag-aaral na nag-uugnay sa maling paggamit ng protina sa paghina ng bato, pagkapal ng mga ugat, biglaang pamamaga sa katawan at nakamamatay na pagkapagod ng puso. Kamakailan lamang ibinunyag ng mga mananaliksik mula sa Universidad ng Pilipinas at Philippine General Hospital kung paano hindi sinasadyang nasisira ng milyon-milyong nakatatanda ang kanilang mga organo dahil sa maling paggamit ng protina. Ang mga pagkakamaling ito ay nagpapatriple ng pamamaga sa loob ng katawan, nagpapahirap sa sistema ng pagsasala ng ating katawan at nagpapabilis ng pagtanda mula sa loob. At ang mga mismong pag-aaral na ito ay ibinaon, binaliwala o siniraan dahil banta ang mga ito sa isang industriyang mas malaki pa ang kita kaysa sa pinagsamang industriya ng kape at bitamina. Ayaw nilang maging maalam kayo. Gusto nilang ma-addict kayo bawat scoop na inyong titimplahin. Ngunit hindi ko na kayang manood habang niloloko ang mga tao. Ang protein powder ay maaaring maging isang napakabisang kasangkapan pagkalipas ng edad na 60, ngunit mangyayari lamang ito kung maiiwasan ninyo ang 6 na nakamamatay na pagkakamali na ibubunyag ko ngayon. At manatili po kayo hanggang dulo dahil ang pagkakamali bilang 2 ang pinakanakakagulat sa lahat. Ito ang direktang nauugnay sa paghina ng bato at biglaang panganib sa puso ayon sa mga klinikal na datos na sana raw ay hindi ninyo mabasa. Ang mga siyentipikong sanggunian na aking tinatalakay ay nakalista sa ilalim upang maaari ninyong patunayan ang bawat salita ko. Bago tayo magsimula, pakisagot muna ito sa comments. Gaano po kayo kadalas gumamit ng protein powder ngayon? At anong brand po ang inyong pinagkakatiwalaan? Babasahin ko po ang inyong mga sagot hanggat kaya ko. At baka magulat kayo sa ilan sa mga ito. Ngayon, pumunta na tayo sa ika-6 na pagkakamali. Dahil bawat scoop na inyong iniinom bago ayusin ang mga ito ay maaaring tahimik na naglalagay ng inyong kalusugan sa panganib. Pang-6, paggamit ng paso o maling nakaimbak na protein powder. Ang expiration date o petsa ng pagkasira sa inyong protein powder ay hindi lamang isang simpleng mungkahi. Ito ay isang napakahalagang sukatan ng kaligtasan na lubusang binabaliwala ng karamihan. Iniisip nila na ang protein powder ay parang pulot honey o asin na hindi napapanis. Kapag ang protein powder ay napaso na o nasira dahil sa maling pag-iimbak, hindi lamang nawawala ang bisa nito. Nagkakaroon ito ng mga chemical na pagbabago na lumilikha ng mga nakalalasong compound na tinatawag na advanced glycation end products na nagdudulot ng matinding pamamaga sa buong katawan. Natuklasan ng isang pananaliksik na ang protein powder na nakaimbak sa maalumigmig na lugar na madalas mangyari dito sa Pilipinas sa loob lamang ng 2 linggo pagkalipas ng expiration date
ay maaaring magkaroon ng mga mycotoxin. Ito ay mga hindi nakikitang amag na nagiging sanhi ng kanser at pinsala sa atay kahit sa maliit na dami lamang. Mas lumalala ang problema kapag iniimbak ninyo ang inyong protina sa kusina, malapit sa kalan o sa banyo kung saan ang singaw mula sa paliligo ay lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa pagdami ng bakterya at amag na hindi ninyo nakikita o naaamoy. Hindi na pagtatanto ng karamihan na sa tuwing binubuksan ninyo ang lalagyan, pumapasok ang halumigmig moisture mula sa hangin. At kung gumagamit kayo ng basang scoop o hinahayaang nakabukas ang lalagyan, habang nagtitimpla lubos ninyong pinapabilis ang pagkasira nito. Ang solusyon ay napakasimple, ngunit nangangailangan ng disiplina. Palaging iimbak ang inyong protein powder sa isang malamig at tuyong lugar na malayo sa anumang init. Ilipat ito sa isang lalagyanan na hindi pinapasok ng hangin, airtight container, kung hindi sumasarang mabuti ang orihinal na pakete. At gumamit ng ganap na tuyong scoop sa bawat pagkakataon. Isulat ang petsa ng pagbukas sa lalagyan dahil kapag nabuksan na karamihan sa mga protein powder ay dapat maubos sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan anuman ang nakalimbag na expiration date. Kung mapansin ninyo ang anumang pamumuo, pagbabago ng kulay o kakaibang amoy, itapon nyo na po ito agad. Ang halaga ng bagong lalagyan ay wala kumpara sa posibleng pinsala sa inyong mga organo. Ang paiba-ibang temperatura ay isa ring nakamamatay na sanhi. Ang paglipat ng inyong protina mula sa malamig na silid patungo sa mainit na kusina ng paulit-ulit ay nagdudulot ng pamamasa sa loob ng lalagyan na maaaring hindi ninyo napapansin, ngunit lumilikha ito ng maliliit na bahagi ng halumigmig kung saan nabubuhay ang mga mapanganib na bakterya. Ngunit ang pagkakamaling ito sa pag-iimbak ay wala kumpara sa nangyayari kapag mali ang pagtimpla ninyo ng protina. Bago po tayo magpatuloy, kung natututo kayo sa mensaheng ito, hanggang ngayon, pakipindot ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para hindi ninyo palampasin ang mga susunod na mahahalagang impormasyon na ganito. Panlima, paghahalo ng protein powder sa maling mga likido. Ang nakakapreskong protein smoothie na ginagawa ninyo gamit ang sariwang katas ng prutas o ang madaling inumin na mainit na kape na may protina ay maaaring lumilikha ng nakalalasong halo sa inyong tiyan na sumisira sa inyong panunaw mula sa loob. Kapag inihalo ninyo ang protein powder sa maaasim na likido tulad ng calamansi juice, orange juice lemonade o kahit sa ilang sports drinks pinapabilis ng asido, ang pagkasira ng protina, protein denaturation. Lumilikha ito ng mga compound na nahihirapang iproseso ng inyong katawan na humahantong sa matinding pag-umbok ng tiyan bloating, pinsala, sa bituka at sa ilang mga kaso, protein poisoning na nagdudulot ng pagduduwal, pagsusuka at matinding pagkapagod. Mapanganib din ang init. Ang paghahalo ng protein powder sa may init na likido na lampas sa 60 degrees Celsius ay hindi lamang sumisira sa mga amino acid na binayaran ninyo. Lumilikha ito ng mga namumuong protina na hindi natutunaw sa inyong mga bituka na nagdudulot ng mga pagbabara na nagpadala na ng maraming tao sa emergency room. Taglay ang mga sintomas na tila appendicitis. Natuklasan sa mga pag-aaral na ang mga taong regular na naghahalo ng whey protein sa mainit na kape ay may 73% na mas mataas na senyales ng pamamaga sa bituka at 3 beses na mas malamang na magkaroon ng irritable bowel syndrome sa loob ng 2 taon. Ang calcium sa gatas ay maaari ring kumapit sa ilang mga protina na lumilikha ng mga compound na nagpapababa sa pagsipsip ng sustansya ng hanggang 40%. Ibig sabihin hindi ninyo nakukuha ang benepisyong pampalakas ng kalamnan na inaasahan ninyo. Ang alak ay isa pang nakamamatay na kombinasyon na hindi gaanong pinag-uusapan ng mga tao. Ang paghahalo ng protein powder sa mga inuming nakalalasing o ang pag-inom sa kanila nang magkasunod ay nagbibigay ng mabigat
at nakalalasong pasanin sa inyong atay na kailangang iproseso ang parehong ito ng sabay. Humahantong ito sa pagtaas ng mga liver enzymes at posibleng pangmatagalang pinsala. Ang ligtas na paraan ay palaging ihalo ang inyong protina sa tubig na nasa katamtamang temperatura o malamig na tubig, unsweetened na almond milk o sabaw ng buko. Maghintay ng hindi bababa sa 30 minuto pagkatapos uminom ng maiinit na inumin bago inumin ang inyong protein shake. At huwag kailanman ihahalo ito sa maaasim na prutas o juice sa iisang inumin. Kung gusto ninyo ng lasa magdagdag ng mga sangkap tulad ng saging peanut butter o cinnamon na mas nakakatulong sa pagsipsip ng protina sa halip na makaabala rito. At palaging ubusin ang inyong shake sa loob ng 20 minuto pagkatapos itimpla upang maiwasan ang pagdami ng bakterya at pagkasira ng protina. Gayunpaman, kahit ang perpektong pagtitimpla ay hindi makakapagligtas sa inyo mula sa susunod na malaking pagkakamali. Pang-apat, pag-inom ng labis na dami ng walang sapat na tubig. Sumisigaw ng tulong ang inyong mga bato, kidneys sa tuwing nilalagok ninyo ang double scoop na protein shake na yan nang hindi umiinom ng sapat na tubig. Lumilikha kayo ng isang nakalalasong kapaligiran na literal na bumubuo ng matitigas na kristal na sumisira sa inyong mga organo. Kapag umiinom kayo ng protein powder, gumagawa ang inyong katawan ng urea at iba pang mga dumi na nakabatay sa nitrogen na kailangang salain ng inyong mga bato. Ngunit kapag kulang ang inyong iniinom na tubig, naiipon ang mga duming ito at umaabot sa mapanganib na antas na bumubuo ng mga bato sa bato kidney stones at nagdudulot ng unti-unting pinsala na madalas ay hindi napapansin hanggang sa makaramdam kayo ng matinding sakit o kailanganin na ninyo ng dialysis. Naglabas ang isang medikal na journal ng nakakagulat na pag-aaral na nagpapakitang ang mga taong kumukonsumo ng higit sa 40 gramo ng protein powder araw-araw nang hindi dinadagdagan ang kanilang iniinom na tubig nang hindi bababa sa 1.7 na litro ay may 300 at 40% na mas mataas na panganib na magkaroon ng malalang sakit sa bato sa loob ng 5 taon. Hindi na pagtatanto ng karamihan na ang pagproseso ng protina ay nangangailangan ng napakaraming tubig. Sa bawat gramo ng protina na inyong kinakain o iniinom, kailangan ng inyong katawan ng humigit kumulang 78 mililitro ng tubig upang maproseso ito ng maayos. Ibig sabihin, ang isang 30 gramong protein shake ay nangangailangan ng halos isang buong baso ng karagdagang tubig bukod pa sa tubig na ginamit ninyo sa mismong shake. Ang mga sintomas ng dehydration na dulot ng protina ay madalas na napagkakamalang ibang problema. Ang pananakit ng ulo sa hapon, ang pamumulikat ng kalamnan, ang maitim na dilaw na ihi na binabaliwala ninyo bilang normal ang pagtitibi o constipation na isinisisi ninyo sa inyong kinain. Ang lahat ng ito ay mga palatandaan na desperadong sinusubukan ng inyong katawan na iproseso ang protina ng walang sapat na likido. Pinapakapal din ng mataas na protina nang walang sapat na tubig ang inyong dugo, kaya mas nahihirapan ang inyong puso na ipomba ito sa inyong sistema. Pinapataas nito ang presyo ng dugo at inilalagay kayo sa panganib ng mga problema sa puso na lumalala sa paglipas ng panahon. Ang solusyon ay hindi lamang basta pag-inom ng mas maraming tubig kung kailan ninyo maisipan. Kailangan ninyong planuhin ang pag-inom ng tubig bago, habang at pagkatapos uminom ng protina. Layuning uminom ng hindi bababa sa 500 mililitro ng tubig 30 minuto bago ang inyong shake, karagdagang 200 at 50 mililitro na nakahalo sa protina, at patuloy na pag-inom ng tubig sa loob ng 2 oras pagkatapos nito. Ang malinaw o maputlang dilaw na ihi ang dapat ninyong palaging layunin. At kung matindi ang inyong ehersisyo o nakatira kayo sa mainit na lugar tulad dito sa Pilipinas,
kailangan ninyong dagdagan ang mga daming ito ng hindi bababa sa 50% upang palitan ang nawalang pawis at matugunan ang mas mataas na pangangailangan ng katawan. Ang panganib na ito sa dehydration ay nagiging mas mapanganib kapag isinama sa ating ikatlong pagkakamali. Pangatlo, pagbabaliwala sa epekto nito sa inyong mga gamot at supplement. Ang inaakala ninyong walang dalang masamang protein shake ay maaaring nagpapaginglason sa inyong mga inireresetang gamot o ganap na nagpapawala sa bisa ng mga ito. Lumilikha ito ng isang medikal na bangungot na bihirang ibala sa inyo ng mga doktor. Ang protein powder, lalo na ang whey at casein, ay maaaring kumapit sa ilang mga gamot sa inyong sistema ng panunaw na lumilikha ng mga balakid na pumipigil sa pagsipsip ng gamot o nagbabago sa kemikal na estruktura nito sa paraang nakalalason sa inyong atay at mga bato. Ang mga antibiotic tulad ng tetracycline at ciprofloxacin ay maaaring bumaba ang bisa ng hanggang 80% kapag ininom sa loob ng 2 oras pagkatapos uminom ng protein powder. Ibig sabihin, ang impeksyon na sinusubukan ninyong labanan ay maaaring mas maging malakas at posibleng maging banta sa inyong buhay. Ang mga gamot sa presyo ng dugo, particular ang mga ACE inhibitor at beta blocker, ay maaaring magkaroon ng interaksyon sa mataas na antas ng potassium na matatagpuan sa maraming protein powder. Nagdudulot ito ng mapanganib na abnormalidad sa ritmo ng puso na humantong na sa biglaang atake sa puso sa mga dati ng malulusog na individual. May mga naitalang kaso kung saan ang mga taong umiinom ng gamot sa thyroid ay nakaranas ng matinding sintomas ng hypothyroid sa kabila ng tamang dosis at natuklasan nilang ang kanilang pang-umagang protein shake pala ay humaharang sa pagsipsip ng gamot sa pamamagitan ng paglikha ng pader sa gilid ng kanilang bituka. Ang mga gamot para sa depression ay maaaring biglaang lumakas o humina ang epekto kapag isinama sa mga protein supplement na mayroong tyramine o tryptophan na humahantong sa serotonin syndrome, isang posibleng nakamamatay na kondisyon na nagdudulot ng pagkalito, mabilis na pagtibok ng puso at pangingisay. Kahit ang mga karaniwang supplement ay nagiging mapanganib kapag isinama sa protein powder. Ang pagsipsip ng mga iron supplement kapag ininom kasama ng whey protein ay bumabagsak ng 60%. Habang ang mga calcium supplement kapag isinama sa soy protein ay maaaring lumikha ng mga compound na bumubuo ng bato sa bato na naiipon sa paglipas ng panahon. Ang solusyon ay nangangailangan ng maingat na pagtatakda ng oras at kamalayan. Palaging inumin ang mga gamot hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras bago o pagkatapos ng mga protein shake. Kumonsulta sa inyong parmasyutiko tungkol sa mga tiyak na interaksyon sa inyong mga inireresetang gamot at itala ng detalyado kung kailan ninyo iniinom ang pareho upang matukoy kung may mga nararamdaman kayong side effects o paghina ng bisa ng gamot. Kung marami kayong iniinom na gamot o may mga pabalik-balik na sakit, isaalang-alang ang pagpapasuri sa inyong atay at bato bawat 6 na buwan upang maagapan ang anumang pinsala mula sa mga interaksyong ito. At huwag kailanman ipalagay na dahil ang protein powder ay isang pagkain, hindi na ito makakaapekto sa inyong panggagamot. Ngunit kahit ang perpektong pag-inom sa tamang oras ay hindi makakaprotekta sa inyo mula sa susunod na posibleng nakamamatay na pagkakamali. Pangalawa, pagpili ng mga kontaminado o hindi nasuring mga brand. Literal po ninyong nilalason ang inyong sarili sa bawat scoop kung gumagamit kayo ng isa sa napakaraming brand ng protein powder na natuklasang kontaminado ng mga heavy metal pestisidyo at pang-industriyang chemical. Ang mga ito ay naiipon sa inyong katawan hanggang sa umabot sa nakalalasong antas. Isang pagsusuri sa 134 na protein powders ang nakatuklas na 70%, ang may mataas na antas ng tinggalid 74%,
ang may cadmium at 55% ang may BPA, isang kemikal na nauugnay sa cancer, pagkasira ng hormone at mga problema sa reproductive system na araw-araw ninyong kinokonsumo nang hindi ninyo alam. Ang mga ito ay hindi lang mga murang brand na hindi kilala. Ang ilan sa mga pinakasikat at mamahaling protein powder na ibinibenta bilang premium o organic ay nagpakita ng pinakamataas na antas ng kontaminasyon. Ito ay dahil kumukuha sila ng protina mula sa mga bansa na may mahihinang regulasyon sa agrikultura, kung saan ang mga dumi mula sa industriya ay humahalo at kumukontamina sa lupa at supply ng tubig. Ang azogue mercury arsenic at iba pang mabibigat na metal na matatagpuan sa mga kontaminadong protinang ito ay hindi lamang dumadaan sa inyong sistema. Naiipon ang mga ito sa inyong mga organo, partikular sa inyong utak at nervous system, na nagdudulot ng mga sintomas tulad ng pagkawala ng memorya panginginig at paghina ng isip na madalas na pagkakamalan ng mga doktor bilang stress o simpleng pagtanda. Hindi kinakailangan ng Philippine FDA o ng mga internasyonal na ahensya ang masusing pagsusuri bago ibenta ang mga protein supplement. Ibig sabihin, ang mga kumpanya ay maaari kayong pagbentahan ng latak ng industriya na hinaluan ng protina at hindi sila mapaparusahan hanggang sa may magkasakit. Sa panahong yon, libo-libo na ang nakakonsumo ng kanilang nakalalasong produkto. Magastos ang third-party testing at binabawasan nito ang kanilang kita. Kaya napakaraming brand ang nilalaktawan ito o gumagawa ng napakababaw na pagsusuri. Ang mga plant-based protein o proteinang nagmumula sa halaman ay lalong madaling kapitan ng kontaminasyon ng heavy metal dahil mas mabilis sipsipin ng mga halaman ang mga lason na ito mula sa lupa kumpara sa mga hayop. Ang mga rice at pea protein ang nagpapakita ng pinakamataas na antas ng kontaminasyon ng arsenic at lead sa maraming pag-aaral. Ang tanging paraan para maprotektahan ang inyong sarili ay ang bumili lamang ng mga protein powder na nasuri ng mga maaasahang ahensya tulad ng NSF, International Informed Choice o USP. Hanapin ang kanilang mga seal of certification sa pakete at patunayan ang mga ito sa website ng organisasyon dahil dumarami na rin ang mga pekeng selyo. Suriing mabuti ang bawat brand, magbasa ng mga ulat at alamin kung may mga isinampang kaso laban sa kanila. Dahil ang isang protein powder na ligtas 2 taon na ang nakararaan ay maaaring kinukuha na ngayon sa mga kontaminadong supplier upang makatipid. At palaging magpalit-palit sa pagitan ng iba't ibang brand at pinagkukunan ng protina upang maiwasan ang pagkaipon ng mga partikular na kontaminante mula sa iisang pinagmulan. Ang krisis na ito sa kontaminasyon ay nagiging ganap na sakuna kapag isinama sa ating numero, unong pinakamapanganib na pagkakamali. Una, ang madalas na pag-inom ng protein powder nang walang laman ng tiyan. Ito po ang nakamamatay na pagkakamali na ginagawa ng 72% ng mga gumagamit ng protein powder araw-araw. Lumilikha ito ng matinding pinsala sa katawan na inuugnay ng mga pag-aaral sa 400% na pagtaas ng pagsipsip ng heavy metals, matinding pinsala sa bituka, at mga kaso ng protein toxicity na nag-iwan ng permanenteng pinsala sa mga organo. Kapag umiinom kayo ng protein powder nang walang laman ng inyong tiyan, lalo na sa unang bahagi ng umaga, ang purong protina ay tumatama sa inyong sistema ng panunaw na parang maso. Nagiging dahilan ito upang gumawa ang inyong tiyan ng labis na dami ng asido hydrochloric acid na sumusunog sa mismong pananggalang ng inyong tiyan, na humahantong sa mga ulcer gastritis at sa malalalang kaso, pagkakaroon ng butas sa tiyan na nangangailangan ng agarang operasyon. Ibinunyag ng isang makabuluhang pag-aaral na ang pag-inom ng protein powder nang walang laman ang tiyan ay nagpapataas ng antas ng pagsipsip ng anumang naroroon na kontaminante ng hanggang 400%. Ito ay dahil mas madaling pasukan
ang inyong mga pader sa bituka kapag walang pagkain na sasalag dito. Ibig sabihin, ang kaunting bahagi ng mga heavy metal na karaniwan sanang lalabas lang sa inyong sistema ay mabilis na nasisipsip ng direkta sa inyong daluyan ng dugo. Ang inyong atay na hindi handa para sa tsunami ng proteinang ito dahil wala ang dahan-dahang paglabas ng sustansya na nagmumula sa mga buong pagkain ay mapipilitang magtrabaho ng labis. Lilikha ito ng stress sa katawan na sumisira sa mga sel ng atay at naiugnay na sa non-alcoholic fatty liver disease sa mga taong kasing bata ng 25 anyos. Ang mabilis na pagtaas ng inyong insulin dahil sa pag-inom ng purong protina na walang anumang fats o carbohydrates para mapabagal ang pagsipsip ay lumilikha ng gulo sa inyong metabolismo. Hindi lamang nito pinipigilan ang pagbuo ng kalamnan na siyang mismong layunin kung bakit kayo umiinom nito, kundi nagiging mitya rin ito ng pamamaga sa buong katawan ninyo na iniuugnay sa mga autoimmune na sakit. Natuklasan ng mga pag-aaral na ang mga taong regular na umiinom ng protein powder nang walang laman ng tiyan ay nagkakaroon ng malaking pagbabago sa kalusugan ng kanilang bituka sa loob lamang ng 6 na linggo. Namamatay ang mabubuting bakterya at dumarami ang mga masasamang bakterya sa maasim na kapaligirang ito na humahantong sa mga pabalik-balik na issue sa panunaw mahinang resistensya at mas mataas na panganib ng mga problema sa bituka colorectal. Ang solusyon ay napakasimple, huwag kailanman iinom ng protein powder nang hindi muna kumakain ng masustansyang pagkain. Kahit ang isang maliit na kain ng mga complex carbohydrate tulad ng kamote o brown rice at malulusog na taba 30 hanggang 45 minuto bago ang inyong shake ay nakalilikha na ng pananggalang na nagpapabagal sa pagsipsip, nagpapababa ng asido at tumitiyak ng tamang pagproseso ng katawan. Kung kailangan ninyo talaga ng protina, pagkagising sa umaga, i-blend ito kasama ng oatmeal saging at almond o peanut butter upang lumikha ng isang kumpletong pagkain kaysa purong protina lamang. At palaging pakinggan at bantayan ang tugon ng inyong katawan. Ang anumang pananakit ng tiyan, pananakit ng ulo o kakaibang pagkapagod pagkatapos uminom ng protina ay babala ng inyong katawan na may nangyayaring pinsala na maaaring maging permanente kung ipagpapatuloy ninyo ang ganitong nakasanayan. Isang mahalagang aral para sa inyo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng protein powder na nagiging pinakamagandang kakampi ninyo sa kalusugan at pagiging pinakamasama ninyong kaaway ay nakasalalay sa 6 na mahahalagang pagkakamaling ito na hindi na pagtatanto ng karamihan na kanilang ginagawa hanggang sa huli na ang lahat. Ang kaalaman ay kapangyarihan, ngunit mangyayari lamang ito kung talagang ipapatupad ninyo ang mga pagbabagong ito simula sa inyong susunod na pagtimpla ng protein shake. Ang inyong katawan ay matatag, ngunit hindi ito immortal. At bawat araw na patuloy ninyong ginagawa ang mga pagkakamaling ito ay isa pang araw na palapit ng palapit sa mga pinsalang maaaring hindi na maayos, kailanman na maaaring sumira hindi lamang sa inyong mga layunin sa kalusugan, kundi sa kabuuang kalidad ng inyong buhay bilang mga nakatatanda. Kung nabuksan ng impormasyong ito ang inyong mga mata sa mga panganib na hindi ninyo alam na umiiral pala, pakipindot ang subscribe button upang manatiling may alam tungkol sa mga katotohanan sa kalusugan na maaaring literal na magligtas ng inyong buhay. I-share o ibahagi niyo po ang videong ito sa mga taong mahal ninyo na gumagamit din ng protein powder. Baka po pinipigilan ninyo ang susunod nilang pagbisita sa emergency room. Maraming salamat po sa panonood at laging tandaan, ang inyong kalusugan, ang inyong pinakadakilang puhunan, kaya protektahan ito ng buong talino.